Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito ng Martes, ikatatlo na po tayo sa buwan ng Disyembre, oras at araw dito sa Pilipinas. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin of course ang ating Global na Tayo team mula sa ating Master Control na magdiriwang ng kanyang kaarawan. Sa December 4, yan. Walang iba kundi ang gwapong-gwapo at makisig na si Mr. Milo Jonella. Ayan. And of course sa kanyang likuran na nagdiwang na ng kanyang birthday, matagal na. Ang maganda at sexy si Miss Susan Aison. Yan. At sa ating Wirecast, kasama rin natin of course si Hero. And of course sa atin naman pong live audio streaming, kasama natin si Justin. And of course ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Ang programa pong Global na Tayo dito sa himpilang Radyo Pilipinas World Service ay nasusubaybayan po ninyo sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live sa inyo po mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. I-type nyo lang sa inyong YouTube browser Radyo Pilipinas World Service at sa ating real-time live audio streaming. I-download nyo lang sa inyong mga cellphone ang ating PBS Radio app. Yan. And of course, tayo rin po ay napapakinggan sa buong mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast. Yan po ay sa pamamagitan na rin ng pasilidad ng USAGM or ng Voice of America dito po sa may Tinang Tarlac. Kaya ang ating rin pong pagbati sa ating mga katuwang dyan sa Voice of America sa Tinang Tarlac. Mamaya bibigay ko po ang listahan sa inyo ng ating mga shortwave frequencies pareho para sa English at Filipino service program sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast. And speaking of our shortwave broadcast, ng ating pong initial broadcast was on December 1 and the second broadcast was yesterday, December 2, at ngayon po ay nagbo-broadcast pa rin tayo. December 3, tuloy-tuloy na po yan sa kung tayo papahintulutan ng may kapal, magtutuloy-tuloy na po ulit ang resumption ng ating shortwave broadcast both for the English and Filipino service program. And speaking of that, meron po kaming ipapakita at ipaparinig sa inyo. Ito pong mga reception reports na natanggap natin ng ating himpilan mula sa mga nakinig sa atin sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast. Dito mapapatunayan namin sa inyo na sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast kasabay ng ating online digital platform, global na po talaga ang himpilang Radyo Pilipinas World Service. Pakinggan nyo po yan. Baka mamangha kayo sa lawak ng nararating ng ating shortwave broadcast sa tulong ng USAGM o ng Voice of America. Mamaya po yan sa pagbabalik ng Global na Tayo. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo
ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng isang baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiteng requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin sa inyo himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang International Broadcast Service ng Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast at ng ating online digital platform. Alright, ngayong December ay Filipino Overseas Month. Ayan, ano po, ngayong pong buwan ng December ay Filipino Overseas Month. At bagamat pilit po namin kinukuha ang makapanayamang DMW para makuha ang kanilang mga plano at mga activity set ngayong buwan ng December para po sa pagdaraos o pagbibigay halaga sa inyong mga overseas Filipino workers. Hindi lang sa ating mga OFWs kundi sa Filipino diaspora natin. Yung mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho na, nagsettle down at may sarili-sarili na rin pamilya. Yung mga migrant Filipinos natin sa mga bansang kinaroroonan nila, gusto sana natin makausap ang DMW upang malaman kung ano ba ang mga activities planned for this month of December for the Filipino Overseas Month at ang mga bagong programa, kung meron man silang bagong na ilatag na mga programa aside from the existing programs and services. Medyo nahirapan po tayo makipag-ugnayan sa kanila para lahat halos sa ng opisyal ng DMW ay nasa labas ng bansa, attending to the needs of our OFWs na nasa iba't ibang mga bansa. Pero gusto ko lang sanang magbigay pugay sa lahat ng ating mga overseas Filipino workers, land-based man or sea-based, maging sa ating mga Filipino diaspora, yung pong ating mga kababayang Pilipino na naninirahan na permanently, nag-migrate na o nagtatrabaho
sa ibang bansa permanently. Ang aming pong pagbibigay pugay sa inyo, sa ating mga OFWs at sa ating mga Filipino diaspora, sapagkat hindi naman po lingid dito sa inyong inang bayan ang napakahalagang contribution po ninyo na ibinibigay at inilalaan. Hindi lamang para sa inyong mga mahal sa buhay o sa inyong mga pamilya dito sa Pilipinas, kundi ang inyo pong napakalaking contribution sa ekonomiya ng Pilipinas. Alam nyo, paulit-ulit kong sinasabi at paulit-ulit yung naririnig sa iba't ibang mga pahayagan, sa iba't ibang mga social media platforms, maging sa mainstream media, yung kahalagahan po ng mga remittances ninyo na pinapadala dito sa bansa. At paano nakakatulong ang inyong mga remittances upang umangat o hindi tuluyang sumadsad ang ekonomiya ng bansa kapag nahaharap tayo sa mga krisis pinansyal tulad ng hinaharap po ng Pilipinas ngayon, kung saan sinabi nga po ng ating economic manager ng DepEd Secretary Arsenio Balisacan na hindi na po makukuha, hindi na makakamit ng Pilipinas ang 2025 gross domestic product o paglaki o paglago ng ekonomiya. Ang target po kasi before ay nasa 5.5 to 6 if I'm not mistaken, ano po ang target, okay? Pero dahil nga po sa sunod-sunod na mga kalamidad, bagyo, lindol, sunod-sunod po 'yan, isama na po natin ang kontrobersya na nalilikha ng flood control project anomalies, matinding korupsyon na nilalabanan ngayon ng pamahalaan, nagdulot po ito ng pangamba sa mga investors, nagdulot ito ng epekto sa ekonomiya, kaya't medyo bumaba yung ating gross domestic product nitong nakalipas na assessment. At sabi nga po ng department ng DepEd at ng ating socio-economic manager na si Secretary Balisacan, malabo na hindi na makakamit itong 5.5 to 6% or more na GDP growth o paglago ng ating ekonomiya. Pero isang bagay po ang nakakatiyak tayo, nananatili pa rin matatag ang ekonomiya dahil po sa tulong na rin po ninyo sa ating mga overseas Filipino workers. Dahil sa remittances na pinapadala ninyo, sa mga taxes na binabayad ninyo, nakakatulong po ito ng malaki sa ating ekonomiya. It stays the economy afloat. Kahit napakalaking bagay po. Hindi lang po ang pamilya nyo ang natutulungan ninyo, kundi ang pangkalahatang ekonomiya. Kaya po dito sa programang Global na Tayo at sa programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, ginagawa po namin lahat ang aming makakaya kapag mayroon tayong mga naririnig at napapabalita ang mga distressed OFWs, hanggat maaari makuha namin ang mga concerned government agencies na tumugon sa mga ito para po makatulong sa inyo. Okay? Yan. At meron pa akong isang magandang balita. Ito naman ay para sa mga Filipino seafarers, no? Dahil natatandaan nyo ba yung MV Eternity, yung cargo vessel, nung kasagsagan ng sigalot sa pagitan ng Israel at ng Iran at saka yung basta kaguluhan diyan sa Middle East, no? Lalo na kasagsagan ng sigalot ng Israel sa Gaza, Israel laban sa Iran, Israel laban sa Yemen, etc. Diyan sa may Red Sea. Natatandaan nyo ba yung MV Eternity? Ayan, ano po. Di ba meron mga na-hostage doon ng mga Filipino seafarers na hostage, ng mga Houthis sa Red Sea. Ngayon may magandang balita po tayo sapagkat nakarating sa atin ang balita na itong mga na-hostage ng mga Yemeni Houthi rebels sa Red Sea, mukhang palalayain na sila. At itatransfer na po itong mga ito ayon sa impormasyong ating nakuha. Itong mga Filipino seafarers na ito na na-hostage ng Houthis dyan sa Red Sea, sakay nung MV Eternity Sea, ay palalayain na at itatransfer muna sa Sana Yemen, papunta ng Muscat, Oman. Ayan. Ang pagpapalaya po dito sa Siyam po ito Siyam na Filipino seafarers ay dahilan naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng Oman, sa pakikipagtulungan din ng Philippine Department of Foreign Affairs sa panguna ni Secretary Maria Teresa Lazaro, dahil personally siya nakipag-usap dito sa pinagdaraanan ng ating mga Filipino seafarers kasama ang kaniyang
Omani counterpart na si Foreign Minister Sayed Badir bin Hamad El Busaid sa isang bilateral meeting noong pong July. At ito nga po ang naging daan upang mapauwi, makumbinsi ang Houthis na pakawalan na itong siyam na Filipino seafarers na ito. Alright. At kasama rin of course sa effort na yan ay ang ating Migrant Workers Office dyan po sa Muscat. Sila po ang gumagawa ngayon ng mga arrangements para sa ligtas at dagli ang pagpapauwi dito sa mga Filipino seafarers na ito pabalik dito sa Pilipinas. So antabayan po natin yan, ano? Antabayan na natin yan, yung mga kaganapan na yan. Pero ang pinakamagandang balita, yung pong siyam na Filipino seafarers na na-hostage ng Houthis, sakay nung MV Eternity Sea noon, ay mapapalaya na po sa wakas. Inaasikaso na po ng Department of Foreign Affairs at ng Migrant Workers Office, sa ilalim na rin ng Department of Migrant Workers at sa tulong na rin ng mga Omani authorities, yung mga palaya na agad itong mga Filipino seafarers natin. Magandang balita yan, magandang pamasko para sa pamilya ng siyam na Filipino seafarers. Alright. Ngayon, ito naman tayo. Tayo ay magbibigay daan muna dahil nabanggit ko po kanina, itong ating shortwave broadcast ay nagsimula December 1. Ano po? Nagsimula ito at hanggang ngayon nagpapatuloy at tulad nga po na nabanggit, hopefully tuloy-tuloy na po ito. Itong shortwave broadcast natin ay naisakatuparan natin sa tulong na rin ng USAGM o United States of America Global Media o kilala rin sa tawag na Voice of America. May facility po kasi sila dito sa Pilipinas, matatagpuan sa Tinang Tarlac. Ngayon nakabalik na po tayo muli sa shortwave broadcast. Parang AM broadcast po ito. Ang pagkakaiba lang nito sa AM, ito ay hindi napapakinggan dito sa Metro Manila, sa loob ng bansa. Napapakinggan ito sa labas ng bansa, abroad. Sapagat ang target po ng ating shortwave broadcast, ang primary target po ng ating shortwave broadcast ay kayong mga OFWs, kayong mga Filipino diaspora. Lalo na yung mga nasa Saudi, nasa Europe, nasa Southeast Asia, o saan mang maabot ng ating shortwave broadcast. Pero definitely, napakalayo po ng nararating ng mga shortwave broadcast kumpara po sa AM. Meron din nakakasagap din po dito ng shortwave broadcast sa loob ng Pilipinas. Dangan lamang, dapat meron kang radyo na may shortwave frequency. Yan, okay? Okay. So, narito po huwag kayong magugulat kung gaano kalalayo itong ipapakita at ipaparinig namin sa inyo. Kasi mismo, yung mga foreigner at mismong kababayan natin sa loob ng Pilipinas ang nagpadala ng feedback sa atin kasama yung video na pinapakita kung ano yung lumalabas sa kanilang shortwave radio. Okay? Alright, itong papakita namin sa inyo, ilan lang po to, 3 lang ito sa napakaraming nagpadala ng feedback at reception report sa atin. Ulitin ko, 3 lang po ito sa napakarami. Unahin na natin, of course, unahin muna natin yung nasa loob mismo ng ating bansa. Remember, ang broadcast po natin, nandito tayo sa Manila, Quezon City, Manila. Ang mapapakinggan po ninyo at mapapanood ninyo ay reception report na may kasamang video all the way from Davao Oriental. Davao Oriental. Maski na 50K na AM transmitter, hindi ho kayang abutin ang Davao Oriental galing dito sa Quezon City. Okay? So ito po mapapakinggan nyo, shortwave broadcast po ito, shortwave transmission. Pakinggan po ninyo ang broadcast natin, actually ang broadcast nanggagaling sa Tinang Tarlac. Tarlac pa, mas malayo pa sa Quezon City. Tarlac pa, Northern Luzon. Ang mapapakinggan nyo ngayon, yung unang mapapakinggan nyo, reception report na may kasamang video and audio mula kay Max Ortega. Hello Max, good morning. Sana nanonood ka ngayon. Kay Max Ortega mula sa Davao Oriental. To 0330 UTC through the following shortwave frequencies: 12.020 megahertz, 15.640 megahertz, 17.665 megahertz. Yan po, yun po yung portion na pinadala sa ating reception report
ng ating kababayang si Max Ortega na taga Davao Oriental. Yung pinarinig at pinakita niya sa atin ay yung ating English program. English program po yan. Ulitin ko, Davao Oriental po yan. Davao Oriental. Alright? Ang broadcast po nang gagaling, kung tutuusin, galing pa sa Tinang Tarlac. Napakinggan niya na, Davao Oriental. Ulitin ko, maski na 50K na transmitter, hindi ho kayang abutin ang Davao Oriental kung manggagaling ng Tinang Tarlac. Pero sa pamamagitan ng mga shortwave frequencies ng Voice of America, nakakaabot po tayo sa Davao. Actually, meron pa tayong report na natanggap mula sa Bukidnon. Reception report mula sa Bukidnon. Alright, itong susunod naman ay sa labas ng bansa na. Itong masusunod na papapakinggan nyo at mapapanood. Ito ay galing kay John Zachary Alvarez. Hindi pala. Dito rin pala sa loob ng bansa ito. Si John. Hello John. Good morning John. Zachary Alvarez. I hope you're watching. Ito naman, much closer to Metro Manila. Cavite. Itong na-monitor niyang programa natin through shortwave broadcast. Cavite. Ito po si John Zachary Alvarez at ang kanyang reception report mula sa Cavite. Developments in the Zamboanga Peninsula and nearby areas. President Marcos praised Wismancom's operational accomplishments and vowed continued government support. Developments in the Zamboanga Peninsula and nearby areas. Yan po ang reception report na may kasamang pang video and audio mula kay John Zachary Alvarez. Reception report nang galing mula sa Cavite. Yung boses na napapakinggan po ninyo, kung familiar kayo dyan, boses po yan ni Leo Magpayo. Ayan, okay. Cavite po yan, ha. So, from Davao Oriental, Cavite. Alright. Meron din tayo natanggap na report mula sa La Union. Okay. Ang napakinggan naman doon ay yung front and center. Kasama doon of course, si Jerome Toledo. Alright. Alright. Ito naman, mamaya sa pagbabalik natin, sa labas na ito ng bansa. Kaya guess kung saan nanggaling ito. Mamaya po sa pagbabalik natin ng programang Global na Tayo. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba na ang Pacific Ring of Fire ay tahanan ng mahigit 75% ng mga aktibong bulkan sa buong mundo? Matatagpuan ito sa paligid ng Pacific Ocean at dito nagaganap ang pinakamaraming lindol dahil sa patuloy ng paggalaw ng mga tectonic plates. Sa Pilipinas, bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire kung kaya't madalas tayong makaranas ng pagputok ng bulkan at mga lindol. Meron tayong mahigit na 20 aktibong bulkan, kabilang dito ang Bulkang Mayon, Taal at Mount Pinatubo, ilan sa mga pinakakilalang bulkan sa buong mundo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Global na Tayo. Yan, yung ating programang Global na Tayo. Sa episode na ito, pinapakita po namin sa inyo at pinaririnig na tayo nga ay napapakinggan globally. Ayan, sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast. Ngayon, ito po kanina naparinig ko sa inyo at naipakita yung reception report ng ating mga program sa English mula sa Davao Oriental. Yung isa mula sa Cavite, yung mula sa Davao galing kay Mr. Max Ortega. Yung sa Cavite galing kay John Zachary Alvarez. Itong susunod sa labas ng bansa. Hulaan nyo kung saang bansa. Baka iniisip nyo malapit. Baka sabihin nyo, hindi, Malaysia. Hindi, Japan. Hindi, baka ano lang yan, South Korea. Okay, may mga nakakarating tayo mga reception report mula sa Malaysia, mula sa Japan, actually meron sa India, meron sa Vietnam, meron nga sa China Tutusin nyo po, may China. Pero itong ipaparinig at ipapanood ko sa inyo, hulaan nyo, sa kabilang bahagi ng mundo, itong mapapakinggan yung report na ito. At hindi lang ito basta report. This is a reception report with a mini presentation documentary about the resumption of Radio Pilipinas World Service resumptions in shortwave broadcast, coupled with
video and audio capture of the first portion of our Filipino service program. Alright? Ito po ay hatid sa atin, pinadala sa atin ng walang iba kundi si Ginoong Andy Goss. No? Si Andy Goss. Alam niyo kung saang bansa galing? Johannesburg, South Africa. Alam niyo ba gano'n ka ang layo, no? Johannesburg, South Africa. At meron din pang isa mula sa Brazil. Malalayo na yan, kabila na yan, di ba? Kabilang panig na ng mundo yan. Pero yan po yung mga naaabot ng transmission ng USAGM o ng Voice of America. So ito po, pakinggan natin itong kompletong magandang report inihanda sa atin prepared by Mr. Andy Goss from Johannesburg, South Africa. Hello everyone, this is Andre from SWL. Today is 1 December and it is the first day that Radio Pilipinas returned to shortwave. This is after they had left the airwaves in March when the United States Agency for Global Media shut down most of its shortwave transmissions around the world. This followed an executive order by President Donald Trump that the USAGM should end most of its shortwave transmissions. So Radio Pilipinas used to transmit from Tinang, which is a site in the Philippines, and this site was run by Voice of America under concession from the Philippines. Apparently, the concession stated that Radio Pilipinas should also be allowed to use that site. So when USAGM and VOA shut down their transmissions from Tinang, Radio Pilipinas also ended their transmissions. But in the past 6 months, there have been some negotiations between the Philippines and the US, and now the USAGM has agreed that Radio Pilipinas can continue with their transmissions. So hence the restart today on the 1st of December. The interesting thing is that the concession to the US from the Philippines to operate this transmitter site in Tinang states that if the USAGM does not use it, then all facilities will revert back to the Philippines. So the USAGM has apparently still been maintaining the site. I don't know what exactly is going to happen there, if they are going to restart some transmissions. If not, then all these facilities, which as you can see in these pictures are huge, will revert back to the Philippines and they will take ownership of this site. But anyway, for us as DXers and for Filipinos living abroad, this is very good news. After 6 months, Radio Pilipinas is back on shortwave. They've been streaming all along since March when the shortwave transmissions ended, but they just couldn't be heard on shortwave. This morning, the first transmissions recommenced between 0200 and 0330 UTC. These were in English and apparently well heard in the US and around the world. In this video, you can see me checking the other frequencies. This is the Tagalog programming. It starts at 1730 UTC and runs until 2030 UTC. So that's 3 hours of shortwave transmissions, and that's on a daily basis. And the English one is 90 minutes, also on a daily basis. Really wonderful news, and really a sign that shortwave is still alive and that some governments still value shortwave. Radio Pilipinas, of course, targets mainly Filipinos living abroad. Filipinos work in many countries around the world, and in many of these countries, they do not have access to free, good quality media, and Radio Pilipinas fills this gap. You can see me in this video checking the frequencies. As I said, it's 9370 kilohertz, 9925 kilohertz, and 12120 kilohertz for the Tagalog transmissions. In the description of this video, I provide you with the exact times and all the other frequencies as well. In the rest of this video, you can hear the very emotional return of Radio Pilipinas to shortwave. It starts with a beeping tone just before the transmission starts, and then there is the national anthem, some theme music for Radio Philippines, mention of the frequencies and the times, and that they are back on shortwave. Then they also play a Christmas song. You can hear the word Pasko, which means Christmas. And then eventually, after that very long introduction, the regular programming starts, a program called Ang Pilipinas Ngayon, that means the Philippines today.
Alright, yan po yung short description ni Mr. Andre Ghost mula sa South Africa. Hinggil po sa kanyang pag-research tungkol sa Radyo Pilipinas World Service. Alam niyo, nakakataba ng puso para sa isang dayuhan na taga South Africa na maglaan ng oras para mag-research, alamin ang kasaysayan ng Radyo Pilipinas World Service at kung bakit tayo nawala sa himpapawid ng mahigit 6 na buwan at paano tayo nakabalik sa ating pagsasahimpapawid ng shortwave broadcast. Ngayon, narito po yung nakakalap niya, na record niyang video at audio ng programa sa Filipino Service. Okay, sige, medyo anong nangyari? Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Alright, sige, medyo inayos lang po natin itong sequence ng pagpipresent. So balikan natin yung pinresenta sa atin ni Ginoong Andre Ghost mula sa Johannesburg, South Africa. Kanina nabanggit niya sa wikang Ingles yung presentation niya regarding sa Radyo Pilipinas World Service at paano tayo nawala, bakit tayo nawala sa himpapawid at paano tayo nakabalik sa himpapawid sa pamamagitan ng shortwave. Ngayon, narito naman po yung na video niya, na record niya na pagsisimula ng ating Filipino Service Program. Sumasa inyo ang pagsasahimpapawid ng Pilipino program ng Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Mula 1730 hanggang 2030 UTC sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.370 MHz, 9.925 MHz, 12.120 MHz. PBS Radyo Pilipinas World Service. Magsisilbing tulay sa himpapawid.
Maghahatid ng balita, impormasyon at tuwirang serbisyo publiko. PBS Radyo Pilipinas World Service. Tulay sa himpapawid ng bansang Pilipinas. Para sa Pilipino, anumang panig ng mundo. PBS Radyo Pilipinas World Service. Mas pinalakas, mas pinalakas. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo. Inyo pong napakinggan ang video and audio capture o recording mula po kay Ginoong Andre Ghost mula sa Johannesburg, South Africa. Reception report niya po yan na nasagap niya yung ating broadcast sa Filipino service sa pamamagitan ng shortwave broadcast all the way from South Africa. Ulitin ko po, nagmula ang transmission ng broadcast dito po sa Tinang Tarlac sa Northern Central Luzon. Nakaabot ng Johannesburg, South Africa, nakaabot ng Davao, nakaabot ng Cavite, umabot din po sa Brazil. At sa iba't ibang panig pa ng mundo. So maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang mga reception report na may kasamang audio and video capture. At patuloy po tayong tumatanggap ng mga reception report mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sadya nga pong tunay ang programang Global na Tayo at ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ang international broadcast, global broadcast ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kaya maraming salamat sa USAGM, United States of America, Global Media o mas kilala rin sa tawag na Voice of America. Ang ating pong Filipino program sa pamamagitan ng shortwave broadcast ay umeere Monday to Sunday mula Lunes hanggang Linggo mula alas 1:30 ng umaga hanggang alas 4:30 ng umaga. Bakit ganun ang oras? Madaling araw. Kasi may time zone po yan. Iba-iba yung time zone. Ang target po kasi ng Filipino Service Program mainly ay para sa mga Filipinos working sa Middle East at sa iba pang mga bansa na iba yung time zone na halimbawa madaling araw dito pero pahapon o paggabi na doon sa kanilang mga bansang kinaroroonan. So ang mga frequency ng ating Filipino Service Program na umeere ng 1:30 ng umaga hanggang alas 4:30 ng umaga ay ang mga sumusunod na frequency: 9.370 MHz, 9.925 MHz, at 12.120 MHz. Yan po yung mga frequency na nasagap ni Ginoong Andre Ghost sa Johannesburg, South Africa. Samantala, ang English program naman po natin ay nag-broadcast mula Lunes hanggang Linggo rin. Nagsisimula ang broadcast alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Ang mga frequency naman po ng ating English program ay ang mga sumusunod: 12.02 MHz, 15.640 MHz, at 17.665 MHz. Ayan, sana po masagap nyo rin yung ating mga Pilipino na mga OFWs at Filipino diaspora itong mga shortwave frequencies na ito sapagkat actually ang pinaka-pangunahing nilalaan po ng programang yan, lalo na sa Filipino maging sa English, ay kayo, yung ating mga Filipinos living and working abroad, and of course sa ating international community. Diyan po nagtatapos ang isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Pero hindi muna ako aalis hanggat hindi ko kayo hinihikayat at nakikiusap na please like and follow
our Facebook broadcast o Facebook official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Follow nyo lamang po yung ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page. Paki-subscribe na rin po sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel and download our PBS radio app. Again, sa ngalan po ng lahat ng ating nakasama sa Global na Tayo team, ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat, kabayan. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.